Hindi mo ba balak magpahinga sa trabaho? Bakit mo naman naisip yan, anak? 45 pa lang ako. Ang bata ko pa tumigil sa trabaho. Tuwing naalala ko kasi na nawala si mama, dahil sa trabaho ganito, hindi ko maiwasang isipin na baka mangyari din yun sa'yo. Anak, mahal na mamamuhang trabaho niya. Dito nga kami nagkakilala, hindi ba? At itong ginagawa ko. Para ko na rin pagpapatuloy ng alaala niya. Alam mo kung gaano niya kamahal ang gawain namin. Kaya, tayo, pahalagahan din natin yun. Pero trabaho rin ang dahilan kung bakit maaga siyang nawala sa atin. Anak, aksidente ang nangyari. Kahit kanino pwedeng mangyari yun. Kahit pa hindi ito ang trabaho na pili niya. At saka, tayo nandito ngayon, patapusin ang naiwan niyang trabaho. Kung buhay pa siya, sigurado kung hindi siya mapapakali, hanggat hindi niya natutuklasan ang lahat ng kakaibang meron sa gubat na ito. Isa ka ba sa mga curious kung ano ang takbo ng buhay sa malalaking kagubatan ng Pilipinas? Bukod sa mga halamang nakamamatay at mababangis na hayop, paano kung makadiskubre ka pa ng nilalang na hindi mo inakalang posibili palang mabuhay sa gitna ng kagubatan? Kaya mo bang makisalamuha sa kanila, papag-aalan ng kanilang uri? I-comment ang sagot mo para mabasa ko, dahil ang mga susunod mong maririnig ay hindi lamang pa sa awareness, kundi papatunayan na ang kagubatan ng Pilipinas ay puno ng mga kakaibang nilalang. Magandang araw, Sir Jupiter. Ako po si Althea, hindi ko tunay na pangalan. At maging ang lahat ng tauhang mababanggit dito, ay pinalitan ko na sa privacy ng lahat. Isa po akong biology student. Nag-aral tungkol sa mga organismong bihira ng pagtuunan ng pansin ngayon. Hindi ko alam kung bakit ito ang kursong napili ko. Siguro dahil masyado akong naakit sa mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Pero mula nang magsimula ang semester na ito, mas lalo pang lumalim ang fascinasyon ko sa kursong nakuha ko. Nagsimula ang lahat noong ipinadala kami ng aming professor sa isang lumang greenhouse sa likod ng campus. Puno yun ng iba't ibang uri ng halaman, mga halamang hindi ko man lang nabasa o nakita sa kahit anong reference. Kasama ko noon ang paborito kong professor na itatawag ko na lang sa pangalang Judy. Siya ang nagkwento kung saan niya natagpuan ang mga halamang yun. At ang katotohanan yun ang unang gumulat sa akin. Si Professor Judy ay anak ng isang zoologist. Parehong kanyang mga magulang na nasa larangang ito. Kaya pahabang nananalaytay sa dugo niyang pagiging isang tunay na researcher. Hindi ko na po babanggitin ang mga kagubatang minsan na nilang nilusong at pinag-aalan. Para na rin po sa privacy ng ilang detaling kailangan kong banggitin dito. Sa madaling salita, ito ang mundong kinalakhan niya. At handa siyang haapin ang kahit anong mabangis na hayop o makamandag na halaman. Basta't may matututunan. Pero hindi dyan nagtatapos ang lahat. Dahil 30 taon na ang nakalilipas mula ng maranasan ni Professor Judy at ng kanyang amang si M.R. Lucian, ang isang nakakakilabot na pangyayaring naganap mismo sa pusod ng kagubatan ng Pilipinas. Isang kaanasan na siyang ikikwento ko ngayon sa inyo. Magdidilim na. Bumalik na po tayo. Sandali lang, anak. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Ilang araw pa ba tayo dito, pa? Hindi kaya mawala yung tricycle sa pinag-iwanan natin? Walang taong nagagawi dito, Judy. Huwag mo nang alalahanin yun. Bakit pa kasi tricycle pa dinala natin? Pwede namang yung motosiklo na lang, pa hindi pa tayo puro lakad. Hanak, hindi pwede makakuha tayo ng atensyon sa mga tao, nakatira sa labas ng gubat na to. Alam mo namang dayo lang tayo dito. Nakakapagod. Ang mabuti pa, ayusin mo na yung mga nakuha mong samples. Ilagay mo na sa case. Patapos na rin ako dito. Opo. Nga pala, graduating ka na next semester. Gusto mo bang magbakasyon tayo, para i-celebrate yun? Hindi na po. Gusto ko na lang puntahan si mama sa puntod niya. Doon na lang tayo mag-celebrate pa. Pwede naman yun, anak. At syempre, hindi naman natin makakalimutang pumunta sa mama mo. Pero maganda pa rin na may mahaba kang bakasyon. Lalo na't hinibiro ang pag-aaral. Biologist ka pa naman. Patikurado magiging abala ka rin katulad ng mama mo pagkatapos mo makagraduate. Pa, hindi ko na po gustong maging katulad ninyo ni mama. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos kong makagraduate, kukuha ko ng lisensya para makapagturo ng biology. Hindi ko po gusto maging researcher katulad nyo. Sigurado ka ba dyan, anak? Wala namang problema sa akin kung anong gusto mo. Pero bakit naman biglang nagbagong isip mo? Hindi ba't kaya mo kinuha ang kursong yan, ay pa maging researcher ka rin? Katulad namin ang mama mo. Nagbago na pong isip ko pa. Sana okay lang po sa inyo. Naghihinayang lang ako, anak. Alam mong inaabangan ka ng larangan na ito, para sumunod sa amin. Pero kung yan ang gusto mo, hindi rin kita pipigilan. At alam kong, kung buhay pa ang mama mo, hindi ka rin niya pipilitin. Salamat po. Ano yun? Magpumpansinin kung ano mo nang naririnig mo, Judy. Parang nanggagaling sa kanlurang parte pa.
Tapusin mo na lang ang ginagawa mo, dahil patapos na rin ako rito. Oh, ayan. Tapos na, Judy. Judy. Dasan ka? Judy. Judy. Ay, Diyos ko. Ang bata ka. Bakit ba umaalis ka na lang bigla-bigla? Sabi ko sa'yo na huwag kang susunod sa boses na yon. Parang may nakita kasi akong tao kanina. Halika na. Bumalik na tayo. Nalinti ka na. Baboy Ramo yan. Anong gagawin natin, pa? Takbo. Diyos ko. Muntik na tayo doon, ha? Mukhang matakasan naman natin, pa. Loko ka talagang, bata. Kasabi ko sa'yo, huwag kang basta-bastang lalayo sakin. Sorry po. Hindi ko lang napagilan. Pag-aralan mo kung paano mapipigilan ang kuryosidad mo, okay? May tamang panahon at hakbang para dyan. Mababangis ang laman ng kagubatan. Hindi mo alam kung anong maaari mong makaharap, kaya hindi ka dapat kumikilos ng basta-basta. Kailangan lagi kang handa sa kung ano ang pwedeng mangyari. Opo, pa. Nandito na ulit yung baboy na mo. Sinasabi ko na nga ba? Akala ko muna takasan na natin to. Dito ka lang sa likod ko. Hawakan mo to. Noong araw na yun, kinakabahan at takot si Professor Judy nang tanggapin ang iniabot sa kanya ng kanyang patay na kutsilyo. Pero wala din naman siyang nagawa, kundi ang ihanda ang sarili, pa sa pag-atake ng baboy Ramo. Habang nanginginig siya sa likod, nagdadasal siya na sana, ay hindi yun ang huling araw nilang magama. Pero bago pa man maitaas ng buo ang kutsilyo ng kanyang tatay, muli na namang narinig ni Professor Judy ang kakaibang himig mula sa kagubatan. Pa daw po itong malambing na haming, Sir Jupiter, na sadyang nakakaagaw pansin. Sa puntong iyon, parang umiikot ang tunog sa paligid nila, nakikisabay sa dampi ng hangin. Nang bumalik ang paningin niya sa baboy Ramo, doon lamang muling bumalik ang takot sa kanya. Nakikipambuno ang kanyang ama sa mabangis na hayop. Paulit-ulit siyang sinisigawan na tumakbo, pero hindi niya yun narinig. Parabang tuluyan ang humarang sa pandinig niya ang malambing na boses na yon. Judy, ano ba? Tumakbo ka na. Pa, ano ka nang nangyayari sa'yo? Pa, ubalis ka na. Pa, hindi kita marinig. Ubalis ka na. Pa. Saka lamang daw natauhan si Professor Judy nang makita niya ang pagsuwag ng sungay ng baboy Ramo sa binti ni Mr. Lucian. Bumagsak ito sa lupa, namimilipit sa saki at bahagyang nabalian. Ngunit kahit ganoon na natiling alerto, pilit nitong iniiwasan ang saksak na abot ng kamay ni Professor Judy. Nanginginig man sa takot at sakit na palunok siya, at mahigpit na hinawakan ng kutsilyo sa kanyang kamay, pinilit niyang sumugod sa hayop, sinusubukang makuhang atensyon nito. Ngunit sa huli, napilitan siyang umatras nang biglang sumugod ang baboy Ramo sa kanya. Sabi ni Professor, pumikit na lamang sa noon at inihanda ang sarili sa posibleng pag-atake ng mabangis na hayop. Ngunit biglang may narinig siyang kakaibang pag-igik mula sa baboy. Nang magmulat siya ng mata nakita niya ito sa damuhan. Nakahiga, duguan at may palaso na nakatusok sa tiyan. Gulat na gulat nagkatinginan na lang sila ng kanyang patay. Pero hindi pa rito nagtatapos. Mula sa gilid ng gubat lumabas ang isang babae. May habak itong pana. Lumapis sa baboy Ramo, pahilahin ang nakatusok na palaso. Kakaiba ang kanyang suot, pahabang telang itinaklob lang sa masisilang bahagi ng katawan. Sa isip daw niya noon, mukhang nakatagpo sila ng isang lihim na tribo o mga taong naninirahan sa pusod ng gubat. Ngunit nang tumayo ang babae, tinignan sila nito ng may halong pagtataka at alertong pag-ingat sa muka. Nailang man, pinili ni Professor Judy na lumapit na lamang sa kanyang ama. Tinulungan siyang tumayo, habang sinusubukang unti-unting makontrol ang kaba sa dibdib. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin. Thank you po. Dito ka ba naninirahan? Anong pangalan mo? Hindi yata siya nagsasalita pa. Siguro nga. Baka ibang lingway niya. Sadali. Susubukan ko samahan ng senyas. Hayaan na lang po kayo natin pa. May kasama ka ba rito? May pamilya ka ba? Bakit nandito ka sa kagubatan? Sino kayo? Nagsasalita naman pala. Ako si Jody. Siya naman ang tatay ko. Bakit kakaibang pananamit ninyo? Ito ang normal na pananamit namin. Ikaw, dito ka ba nakatira? Lara, anak. Sino bang kausap mo dyan? Kailangan na nating bumalik sa. Sino kayo? Sandali, hindi kami masama. Hindi namin kayo sasaktan. Ibaba mong hawak mong pana. Wala kaming gagawing masama sa inyo. Naliligaw lang kami ng anak ko. Totoo po yun. Hindi po kami masasamang tao. Hinabol kasi kami ng baboy Ramo kanina, kaya naligaw na kami ngayon. Pwede niyo bang ituro sa amin ang daan palabas ng guba? Nakapagtataka naman. Ang buong akala ko ay isang lawa lamang ipinatapon ang lahi natin, Lara. Pero tingnan mo, katulad natin sila. Ipinatapon? Anong ibig niyong sabihin? Saan ba kayo nakatira? Kailangan kayong makita ni kanito. Hali kayo, sumunod kayo sa amin. Sigurado ka ba dito?
Huwag ka na lang maingay, anak. Sumunod na lang tayo sa kanila. Malayo na masyado ang tricycle. Mahihirapan tayo kung ngayon tayo mismo maghahanap ng daan pabalik. Walang kasiguraduhan kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila. Sinundan ng mag-ama ang mag-ina hanggang sa makaating sila sa gilid ng isang malaking lawa. Sa tabi ng tubig may mga maliliit na kubo gawa sa dahon ng mga puno at kawayan. Sabi pa ni Professor Judy, kakaiba ang pagkakagawa ng mga ito. Parabang mga pugad at ang bubong ay punong-puno ng tinahitahing dahon. Hindi nga daw niya maipaliwanag kung paano nagawa iyon ng tao. Habang pinagmamasdan at sinusuri nila ang paligid, biglang lumabas ang iba pang mga tao, muna sa kani-kanilang kubo. Lumapit sila at pinalibutan ang mag-ama. Mahigpit na nakahawak si Prof. Judy sa kanyang ama na alerto rin sa bawat kilos ng mga bagong nakapaligid sa kanila. Biglang nahawi ang mga tao sa paligid nang lumapit ang isang matandang lalaki. Bulag ito at may hawak na kahoy na nagsilbing gabay sa kanyang paglalakad. Sa likod niya kasunod ang isang matikas na lalaki. May bahabang buhok hanggang balika. Tahimik siya, ngunit halata ang nakakatakot na aura sa kanyang presensya. Pahabang bawat kilos niya ay may dalang babala at kapangyarihan. Kanito, Kuya Celso. May dala akong mga bisita. Sinong mga yan, Divina? Nakita namin sila sa nguba. Mukhang nalinigaw sila. Naliligaw. Nakapagdata ka naman. Halos lahat ay kabisado ang pasikosikot ng gubat na ito. Kuya, mali ka ng pagkakaintindi. Hindi sila mga taga rito. Ano? Tignan ninyo ang kanilang damit. Ibang-iba sa atin. Mukhang tama ang kwento ng mga ninuno natin. Hindi lang pala sa gubat na ito itinaboy ang lahi natin. Pwede meron din sa ibang panig ng kagubatan. Ibig sabihin mga katulad namin kayo? Kung ganon, ano makakayahan ninyo? Ikaw, Jody. Jody? Ay, Jody. Ikaw. Anong kakayahan mo? Anong kakayahan ang ibig mong sabihin? Kakayahan na nakuha mo sa ating lahi. Katulad ko, nakuha ko ang kakayahan ni nanay. Ang Tio Celso ko naman ay malakas sa pangangatawan. Kaya niyang bumuhat ng 6 na malalaking baboy ramo. 6? Si Kanito naman, ang aming pinuno, malakas ang kanyang pangamoy. Malayo ka pa lang ay naamoy ka na niya. Ikaw, ano ang kakayahan mo? Ay, hindi ko alam eh. Ikaw, Lucian. Anong kakayahan mo? Pakikipaglaban. Paghawak ng kutsilyo. Lara, ano ba yan? Huwag kang basto sa bisita natin. Pasensya na ho. Hindi ko lang napigilan. Natatandaan ko kasi kanina, nakamuntikan na silang lapain ng baboy ramo. Pero hindi malang yung nagawang mabalian ang mabangis na hayop na yon. Hindi kasi kami nananakit ng hayop. Agpapatawa ka ba? Pangunahing pagkain ang mga hayop sa lugar na ito. Paano tayo mabubuhay nang hindi sila sasaktan? Ang ibig sabihin ng anak ko ay hindi ako basta-basta pumapatay ng hayop, lalo na kung hindi ko naman kailangan kainin. Pauwi na rin kami kanina. Masasayang lang ang baboy ramo kung papatayin ko. Kung ganon, bakit ba kayo nakaating sa kagubatang ito? Nag-aral ako tungkol sa mga halaman kaya kami narito. Para saan naman? Mahira ipaliwanag, pero huwag kayong mag-alala. Alam kong ang mga taong katulad nyo ay malaga sa kalikasan. Sandali. Anong ang itinawag mo sa amin? Aha. Tinawag mo ba kaming mga tao? Bakit? May mali ba sa nasabi ko? Mga sirinaya ang tawag sa amin. Hindi ba't yun din ang tawag sa inyo? Hindi. Nakapagtataka naman. Posibleng iba ang kwento ng kanilang lahi. Hindi natin sila kauri. Puro ang kanilang lahi. Hindi katulad natin. Hindi nga sila maaring matawag na sineraya. Ano pong ibig niyong sabihin, Kanito? Hindi ko pa alam. Pero ang tanging malinaw sa akin ay ang dugo nilang baguhan sa pangamoy ko. At malayong malayo ito sa atin. Pero Kanito, katulad natin sila, may mga paanin sila at nakapagsasalita. Nabubuhay sa lupa at humihinga ng hangin. Divina, anak. Pagod ang ating mga bisita. Ang mabuti pa ay ituro muna sa kanilang matutuluyan. At pagkatapos, bukas na bukas din, ay pag-usapan natin ito na mas maayos. Masusunod po. Halika, Lucian. Nandito ang inyong tutuluyan. Heto, magpahinga na muna kayong mag-ama. Alam kong pagod na rin kayo. Sandali, Divina. Bakit? Maaming salama. Walang anuman. Paano to? Bakit sumama pa tayo dito? Mas mabuti na ito kumpara sa abutan tayo ng hating gabi sa loob ng kagubatan. Pero Papa, masama ang kutob ko. Wala akong tiwala sa mga tao na yan. Ang weird nila. Maging alerto ka na lang at handa. Sige na, matulog ka na. Ako na magbabantay dito. Gusto ko na umuwi. Alam ko anak. Huwag ka mag-alala. Makakaalis din tayo rito. Hindi naging madali ang gabing yon kay Prof. Judy Sir Jupiter. Kahit pagod na pagod, gising siya ng madalas,
pilit pinipigil ang kaba sa bawat minuto. Natatakot siya na may masamang mangyari, at lagi niyang iniikot ang tingin sa paligid, lalo na sa kanyang ama na maingat na nagbabantay sa paligid ng kubo. Sabi niya sa sarili, hindi niya mapigilan ang pako at pangamba sa isip niya, lalo na ang posibilidad ng pagising niya kinabukasan, baka wala na rin ang ama niya. Kinabukasan, tumama ang unang sikat ng araw sa loob ng kubo, at agad na bumangon si Prof. Judy. Hinanap niya agad sa paligid si Mr. Lucian, ngunit wala ito. Sa labis na takot at panik, biglasang tumayo at lumabas ng kubo, nagmamadaling naghana. Sa wakas nakahinga siya na maayos nang makita niyang kausap ni Mr. Lucian, sikan nito. Nangakmang lalapis siya patawagin ang ama, bigla siyang hinarang dilara. Malawak ang ngiti nito at sa unang tingin pa lamang alam ni Prof. Judy na gusto siya nitong maging kaibigan. Isang bagay na hindi niya sanay gawin at nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam, halo ng kaba at pagtataka. Maganda ang umaga, Judy. Gusto mo na almusal? Nagkatay na si Sio Celso ng batang baboy ramo at saka karneng sawa. Gusto mo bang kumain? Karneng sawa? Paborito mo rin ba yun? Paborito ko yun eh. Tapos may kapayas pang lamang loob ng batang baboy ramo. Napakasarap. Hindi na muna. Hindi pa ako nagutom eh. Wala pa rin akong gana. Sarge, halika, sumama ka na lang sa akin sa lawa. May ipapakita ko sa'yo. Ha? Hindi, ayaw. Ano ba, huwag mo kong hilahin. Susunod naman ako eh. Pasensya na, masyado lang ako natutuwa. Bihira kasi ang kaedad ko sa lugar na to. Kaamihan pa mga lalaki, kaya wala akong masyado nakakasama. Ano ba kasi ipapakita mo dito? Ipapakilala ko sa'yo yung mga kaibigan kong isda. Ha? Bilis. Halika. Dito sa tubig. Ayaw ko pang mabasa eh. Nilalamig pa ako. Paano mo makikilala ang mga kaibigan ko niyan? Saka na lang. Kung sabagay, ang dinig ko sa usapan nila kanito at nanay kagabi, hindi mo na kayo palalabasin ang gubat namin, hanggat hindi nila nasisiguro kung saan nga ba kayo galing at kung anong connection nyo sa amin. Ano? Hindi kami makakaalis ngayon? Malamang yun ang sinasabi nila ngayon sa tatay mo. Buwisit naman talaga. Nakakatuwa ka naman, Judy. At bakit naman? Ang dami mong kakaibang sinasabi. Kagabi narinig kita, ang tawag mo sa tatay mo ay Papa. Anong tawag yun? Parang nakakatuwa pakinggan. Apa. Ang ibig sabihin nun, tatay din. Ah, ganun pala yun. Ipaano kung nanay? Anong tawag mo sa nanay mo? Mama. Mama. Ang ganda pakinggan kumpa sa Papa. Babalik na muna ako. Teka, sundali Judy. Mamaya ka na bumalik. Wala ka rin namang gagawin dun eh. Halika, magkwentuhan na lang muna tayo. Pasensya ka na. Hindi ako mahilig magkipagkwentuhan eh. Ako ang bahala sa'yo. Halika na, maupo tayo dito sa may tabi ng lawa. Ay, napakakulit. Nasaan pala ang mama mo? Ako kasi, mama lang ang meron ako. Wala na akong papa. Bakit mo ba tinatanong pa yan? Wala naman. Para lang makilala kita na gusto. Hindi na kailangan. Alis din naman kami dito eh. Nga, pero gusto pa rin kitang makilala. Wala na rin ang mama ko. Isang taon na siyang wala. Pareho pala tayo. Nakakalungkot naman. Ano palang ginagawa mo pag naalala mo siya? Ginagawa ko. Wala. Gusto ko lang mapag-isa. Pareho pala tayo eh. Kaya nga mas madalas ako sa ilalim ng lawa kumpara dito. Sa ilalim ng tubig? Ikaw, mas gusto mo ba ang pagiging tao? Yun ba ang tawag sa inyo? Gustuhin ko man o hindi, wala naman akong pagpipilian. Tao lang naman ako lagi. Ibig sabihin, hindi mo kaya ito. What the? Ano nangyari sa'yo? Bakit? Bakit biglang wala yung mga paa mo? Sirena ka ba? Nakakatawa ka naman. Gulat ka na gusto. Ngayon ka lang ba nakakita ng katulad ko? Hindi ba obvious? Obvious? Ay, gusto ko na talagang umuwi. Nananaginip pa yata ako. Hindi ka nananaginip, Judy. Ganito talaga ang lahi namin. Ang sabi ni nanay sa akin, isa daw kami mga sirena. Pero isa sa mga ninuno namin na nakagawa ng kasalanan. Nakipagkasundo sa nila lang na hindi namin alam kung ano. Kaya heto, pinatapon kami sa lawang ito, imbis na sa kagatan kami maningrahan. Ah, hindi lang yun. Nabubuhay kami sa dalawang uri. Sirena, at sa palagay ko, katulad ninyo, tao. Yan ang dahilan kung bakit isa kami ang mga sirenaya. Nabubuhay sa tubig at lupa. Pero anong lahi ang pinagmumula ng mga kakayahan nyo? Ang ibig mo bang sabihin na yung mga kakayahan namin maging malakas, maila at matalas ang paningin? Ganun na nga. Hindi rin namin na alam, Judy. Ang totoo niyan, simple lamang mga sirena. Tagabanday lang dapat ng kagatan. Walang kahit anong abilidad na katulad ng samin. Kaya siguro nakuha namin ito sa inyong lahi.
Pero wala naman kaming mga kakayahan katulad ng sa inyo. Nga pala, no? Lara, halika na. Oras na nagpag-in sa'yo. Naku, maiwan na kita. Mag-in sa'yo muna kaming tiyo. Mula sa pagiging buntos si Rena, bumalik sa normal ang anyo ni Lara, Sir Jupiter. At agad siyang nagpaalam bago tumakbo papunta kay Celso. Naiwan si Prof. Judy nakatayo sa tabi ng lawa. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Magkahalong gula at paghanga ang bumabalot sa kanya. At alos hindi niya matanggap na totoo ang lahat ng nakita niya sa mga oras na yon. Biglang lumapit ang ama sa kanya. Kahit hindi ito nagsalita, ramdam ni Prof. Judy na alam na rin ni Mr. Lucian ang tungkol sa mga Sirinaya. Sa pagkakataong yun, bagyang naisip niya kung ano ang maaring maging susunod nilang hakbang o pagtatalo sa tamang paraan. Tungkol sa mga sirenang kanilang nakatagpo, hindi nagkamali si Prof. Judy. Agbalik nila sa kanilang kubo, pinaalalahanan agad siya ng ama na makisama ng maayos at huwag ipaalam sa mga Sirinaya ang kanyang balak na pag-aalan ang kanilang lahi. Isa itong bagay na labis na mahirap panggapin para sa 20 anyos na si Prof. Judy. Ngunit alam niyang kailangan niyang sundin yun, kahit may parte sa kanya na tumututol. Mas malaki pa rin ang kanyang kuryosidad na nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pananaliksi. Panaman, bakit ka bumayag na manatili muna tayo dito? Hindi natin pwedeng sirahin ang utos nila, Judy. E paano kung tumakas na lang tayo? Huwag na lang tayong magpahalata. Sa gabi tayo umalis. Pa, hindi ko na kaya magstay dito ng ilang araw. At makinig ka sa akin. Hindi sila mga normal na tao lang. Hindi ito basta tribo. Mga sirena sila. At napadpad tayo dito ngayon para magkaroon tayo ng pagkakataong pag-aalan ng kanilang lahi. Pero pa, delikado po. Hindi na natin alam kung hindi ba talaga sila nananakit. Asyaka, ang kwento sa akin ni Lara, ipinatapon daw sa lawang ito ang kanilang lahi. Dahil nakagawa ng malaking kasalanan ang kanilang ninuno. Kahit sa hayop o halaman, pa, alam mong laging delikado at mapabangis ang mga outcast. Alam ko, anak. Paano naman hukon tayo ang mapahamak? Kaya nga kailangan nating maging maingat, anak. Panaman. Nawala na si mama. Hindi ko na hukaya pang pati kayo mawawala din sa akin. Anak, walang mangyayaring masama sa atin dito, basta't hindi tayo gagawa ng ikagagalit nila. Magtiwala ka lang sa akin. Napakalaking oportunidad dito sa katulad natin, anak. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Wala na raw talaga siyang nagawa noon, Sir Jupiter, lalo na at kilala niya ang kanyang ama. Alam niyang hindi isa basta-basta pababayaan ni Mr. Lucian, lalo na sa mga posibleng panganib. Naiintindihan din niya ang punto nito. Para sa mga researcher na tulad ni Mr. Lucian, isang napakalaking oportunidad ang makilala at makasalamuha ang kakaibang species o nilalang nanininsan. Hindi pa nadidiskubre ng iba. Hindi lang po ito tungkol sa career, may halong udyok ng siyentipikong pagkamausisa. Pati na rin ang pag-asang makatulong sa kaalaman ng nakaarami. Pero iba pa rin ang anak ka. Kahit alam mong matatag ang magulang mo, may sumisiksik pa rin takot sa dibdib na baka yun na ang huling beses mong makita siya. Lalo pang bumigat ang damdamin ni Prof. Judy sa sitwasyong yun, dahil minsan na siyang nawalan ng magulang. At alam niyang ang sakit noon ay hindi basta-basta naghihilom. Kaya nang makumpirma na ang desisyon ng kanyang ama, kinailangan niyang kausapin ang sarili. Pigilin ang panginginig ng katawan, kontrolin ang kaba sa dibdib, at gawin ang lahat ng kaya niya para makatulong sa sitwasyong pinasok nilang mag-ama, kahit pa alam niyang walang katiyakan ang mangyayari. Lucian, tuloy ka, Divina. Salama. Dinalahan ko lang kayo ng makakain. Alam kong gutom na kayo. At eto rin, nagdala ako ng halamang gamo. Mabisang lunas ito para sa namamagamong binti. Maaming salamat, Divina. Eto, Judy. Ipinili kita ng lamang loob yung batang baboy ramo. Paborito yan ang anak kong si Lara, kaya baka magustuhan mo rin. Pasensya na po. Pero hindi po kasi ako kumakain ng sariwang karne. Hindi ka kumakain ng sariwa? Bakit? May iba pa bang paraan para kainin yan? Huwag ka na maglalala sa anak ko, Divina. Ako nang bahala sa kanya. Sigurado ka ba? Baka naman may tutulong ako. Pwede niyong ituro sa akin kung anong paraan ng pagkain ng karne ang ginagawa ninyo. Mas gusto po kasi naming mag-amay yung niluluto. Niluluto? Ganito yon. Sandali. Kukuha muna ako ng mga tuyong kahoy. Talagang nakapagtataka ang mga pananalitan ninyo at mga kilos. Kung hindi namin kayo kawangis, baka napagkamala na namin kayong mga kaaway. Mga sugo ng Diyos na mga Sirinaya, papatayin kami. Hindi po kami malasamang tao. Alam ko. Naramdaman ko namang mabubuti ang inyong puso. Nga pala, iha. Pasensya ka na kung hindi ka agad kayo makakaalis sa lawang ito. Hindi magandang suwayan si kani ito, kaya mas mabuti nang sumunod na lamang kayo. Pero ano po bang kailangan nyo sa amin?
Iha, matagal na namin hinahana ang lahing naging rason kung bakit kami pidalaya sa kaagatan. Gusto namin silang makilala at baka sakaling silang makakatanggap sa amin. Iniisip niyo po ba na baka may lahi kayong tao? Ganun na nga. Bakit po kailangan pa naming manatili dito? Kung sa itsura pa lang naman ay halatang may lahi nga po kayong tao. Hindi ganun kadali yun, Judy. Kailangan muna namin maging mapanuri kung tama nga ba ang aming hula. Dahil oras na magkamali kami, pwede namin ikapahama. Lalo na't isa sa batas ng mga Sirinaya ang bawal pumatay. Kaya kailangan namin maging maina. Anong gagawin mo sa mga tuyong kahoy na yan, Lucian? Gagawa ko ng apoy. Halika, tingnan mo. Kaya niyong gumawa ng apoy mula sa mga kahoy na yan? Naman. At dito kami nagluluto ng aming pagkain. Judy, anak, akin ang karn. Heto po. Salamat, anak. Mas masarap sana kung may asin man lang tayo upang palasa. Pero ayos na rin ito. Ang importante ay luto ang pagkain. Gusto mo bang tikman, Divina? Subukan niyo pong tikman. Paniguradang mas magugustuhan niyo yan. Sa una, nag-alangan pa si Divina sa pagtikim ng binanging karne. Halata na hindi sa sanay makakita o makakain ng ganitong pagkain. Pero siguro dahil sa kuryosidad at sa paghihintay ng mag-ama, tinanggap niya ang isang piraso. Maingat niyang nilagay yun sa bibig, paabang sinusuri ang bawat amoy at tekstur, bago pa niya subukang nguyain. Napangiti sandali ang mag-ama sa ginawa niya. Pero hindi nagtagal. Bigla na lang tumakbo palabas ng kubo si Divina, hawak ang bibig at sa labas ay isinuka ang kinain. Agad namang sumunod si Mr. Lucian at Professor Jody. Nakita nilang nagtatakbo si Divina papunta sa lawa. Pagkarating sa gilid, tumalon ito ng walang pagdadalawang isip. Pagkalubog sa tubig, mabilis nagbago ang kanyang anyo. Bumalik ang buntot at sumiisid ng pailalim ng walang kahirap-hira. Hindi nagtagal, umahon siya muli, bitbit ang isang halamang lumalago sa ilalim ng lawa. Halata ang gutom, agad niyang kinain ito at kitang-kita sa kanyang mga kilos ang kasiyahan sa bawat kaga. Siguro nga ay para sa inyo lang ang pagkain niyong yan, Lucian. Akala ko ay mamamatay ako sa sama ng lasa. Paano niyo yan nakakain? Hindi naman po masama ang lasa. Baka po hindi ka lang sanay, Miss Davina. Siguro nga. Divina. Kuya Celso. Sumama ka sa akin. Kailangan nating lumiban ng lawa para manghuli ng pananghalian. Sige, kuya. Susunod na lang ako. Nandun na naghihintay si Lara. Kaya huwag ka na magaksaya ng oras para sa mga dayo na yan. Sige na, Divina. Sumulod ka na sa kapatid mo. Salamat ulit sa pagkain at saka dito sa halabang gamot. Mukhang effective na talaga. Mabilis na humupa ang sakit ng binti ko. Walang anuman. Pero, sigurado ba kayo? Hindi niyo gustong sumama? Hindi na. Sige po, susunod na lang kami ni Papa. Pabagal po kasi kaming lumanggoy. Sige, hintayin na lang namin kayo sa kabilang panig ng lawa. Sedge po. Seryoso ka ba, anak? Lalanggoyin natin yung lawa na yan. Pa, nakita mo ba yung halamang kinain ni Miss Davina kanina? Kakaiba po yun. Hindi pa ako nakakita nun kahit kailan. Ibig mong sabihin gusto mong kumuha ng samples ng halaman na yun? Kaya pumayag kang sumama? Ganun na nga po. Gumuhit daw ang ngiti sa labi ni Mr. Lucian noon na agad nagpangiti rin kay Prof. Judy. Parabang nagningning ang mata ng kanyang ama nang marinig, na handa na siyang tumulong pa pag-aalan ang mga Sirinaya, maging ang mga nasa paligid nito. Kaya naman mabilis na tumakbo daw silang mag-ama noon, para kumuha ng mga sisidlan ng kanilang sampol. Pagkatapos ay bumalik sila sa lawa, at nagsimula ng lumanggoy sa ilalim ng tubig. Maraming mga Sirinaya ang naglalagi roon. Kaya naman pasimple lamang nilang nakuha ang mga halamang tubig na gusto nilang pag-aalan. Matapos ang matyaga nilang paglubog at paglanggoy, halos hindi na rin nila ininda ang pagod, dahil parehong nalilibang silang mag-ama noon, Sir Jupiter. Nang marating nilang kabilang panig ng lawa, wala na silang naabutan doon. Malamang nainip na ang mga Sirinayan sa paghihintay sa kanila, at sinimulan na ang pangangaso nang hindi sila kasama. Hindi naman naging handlang yun sa mag-ama. Isa pa, marami ding kakaibang hayop, insekto at halaman ang nakikita nila sa paligid. Doon na lamang nila itinuon ang atensyon sa pagkuha ng mga samples. Hanggang sa bigla nilang maamdaman ang mga kaluskos sa makakapal na damuhan, naging alerto ang mag-ama. Si Mr. Lucian noon ay agad inilabas ang kanyang kutsilyo na laging nakasuksok sa tagiliran ng kanyang pantalon. Matapos ipwesto si Prof. Judy sa kanyang likuran at maibigay sa kanya ang kutsilyong pinadadala ng ama, biglang sumugo ng isang malaking hayop. Sa laki noon, paabang lobong walang balahibo, paat ngunit mabangis at handa silang lapaing mag-ama. Anong hayop yan? Hindi pa ako nakakita ng ganitong hayop. Mukhang hindi lang mga Sirinayang kakaiba sa lugar na ito, anak. Marami pa tayong hindi nadidiscobre sa gubat na ito. Anong gagawin natin?
Pinalilibutan niya tayo pa. Huwag ka munang kikilos ng mali. Umanda ka lang. Baka magulat natin siya at lalong sumugod sa atin. Ano kaya kung sumigaw tayo? Baka marinig tayo ng mga Serenaya. Anak, hindi daw alam ni Prof. Judy noon kung ano ang nangyari, basta ang hayop na umiikot sa kanila sa mga oras na iyon, ay bigla na lang daw mabilis na umaangkada at dumapa sa kanya. Takot man nagawa niyang maiharang ang kutsilyo na hawak niya, paapigilan ang mahahabang ngipin nito na lapain siya. Ngunit alam niyang hindi rin niya kayang manatili sa ganoong posisyon na matagal noon. Nanginginig ang katawan niya sa matinding takot. Tumutulo rin daw sa katawan niya ang laway ng hayop at napapasigaw siya sa hapding pakiramdam na paabang nasusunog ang kanyang bala. Si Mr. Lucian naman ay hindi nagaksaya ng panahon. Umurong siya saglit pa kumuha ng puwersa. Pagkatapos ay tumakbo ng mabilis, paabundulin ng hayo at mapaalis sa ibabaw ng kanyang anak. Nang magtagumpay si Mr. Lucian, dinambahan naman agad siya ng halimaw, pero nagawa nitong masugatan ng hayop na umungol ng malakas. Hindi nagtagal biglang nagtakbuhan sa paligid nila ang mga Serenaya. Agad nitong dinaluhan ang hayop na nanghihina sa sugat na ginawa ni Mr. Lucian sa kanyang tiyan. Isang mahabang hiwa ang naiwan. Bago biglang magbagong anyo ang mabangis na hayop, naging Serenaya muli ito. Bagay na ikinaurong ng mag-ama sa gulat ng kanilang masaksihan. Anong nangyari? Sinasabi ko na nga ba? Walang magandang may dudulo ang mag-amang yan sa mga katulad natin. Sandali. Hindi ko naman alam na isang Serenaya pala siya. At saka siya po yung unang matake sa amin. Mga sinungaling. Bakit naman niya gagawin yun sa inyo? Hindi rin namin alam. Nandito lang kami ng anak ko nang bigla siyang dumating at tumatake sa amin. Kuya, ang mabuti padalhin na lang muna natin si Mang Doming kay kanito. Huwag niya natin hintayin na lumala pa ito. Pasalamat ka, Lucian. At nakuha mo na ang loob ng kapatid ko. Dahil kung hindi, at walang pumapanig sa iyong Serenaya, dito mismo sa puntong ito, pinugutan na kita ng ulo. Daling si Doming. Kailangan siyang magamot ngayon din. Gulat at hindi pa rin makapaniwala ang mag-ama sa mga oras na yon, Sir Jupiter, pero hinayaan na lang nila na buhati ng kanilang mga kasama si Celso, ang walang malay na Serenaya. Agkatapos inilangoy na mga ito ang lalaki, papunta sa kabilang dako ng lawa. Sabi ni Prof. Judy, kinakabahan daw siya noon sa posibleng mangyari sa kanilang mag-ama kung hindi sila paniwalaan ng Serenaya. Pero kasabay nito, naroon din ang pagtataka niya sa nakita, ang biglang pagpapalitan niyong nagawa ng lalaki. Para bang naguluhan siya, hindi niya maintindihan kung ano nga ba talaga ang mga kasama niya noon sa lawa. Isa lang ba talagang mga sirenang sinumpa, o baka may mas malalim pang dahilan kung bakit nagagawa nila iyon? Nang magkatinginan ng mag-ama, alam niya na pareho sila ng iniisip. Kaya naman nagkusa si Prof. Judy na kumuha ng sampol. Maingat niyang kinuha ang laway ng hayop mula sa balikat nito, para masimulan ang pag-aaral at maunawaan kung paano gumagana ang kakaibang nilalang na yon. Judy, ayos ka lang ba? Mukhang nalagyan ka ng laway ni Mang Doming. Kaya kung sarili ko. Kailangang magamot natin kaagad dyan, Judy. Halika, tutulungan ka ni Lara na makatawid ng lawa na mas mabilis, doon na natin sa kubo ninyo yan magamot. Tanda, La Divina. Ano ba ang nangyari? Bakit biglang naging hayop si Mang Domingo? Pasensya na, Lucian. Pero hindi ko rin alam ang sagot sa talong mo. Kahit kami, hindi namin alam kung bakit tuwing kabilugan ng buwan ay nagbabagong anyo kami, at maamang nagiging mabangis na hayop o halimaw. Pero hindi naman gabi ngayon. Walang kabilugan ng buwan. Alam ko. At ito ang kauna-unahang nangyari ito. Bumalik na sila sa kabilang panig ng lawa noon, Sir Jupiter. Pero habang hawak sa ni Lara sa paglanggoy, unti-unti namang nanghihina at nawawalan ng malay si Prof. Judy sa mga oras na yon. Mabuti na lamang at napansing din agad ni Mr. Lucian. Saglit na huminto ang apa. Humiwalay si Mr. Lucian sa pagkakakapit niya sa likod ni Divina at lumapit sa anak. Sabi ni Prof, konti na lang daw ay tatakasan na siya ng ulira, kung hindi agad siya naayahon ng kanyang ama sa ibabaw ng tubig, saglit na huminga. Ngunit hindi na niya napigil pa ang sakit na nanunuot sa kanyang bala. Malapit na sana sila sa pampang noon ngunit hindi na kaya ni Prof. Juding pigilan ang kanyang pagdaing. Malakas siyang umiyak at si Mr. Lucian naman ay hindi malaman kung paano tutulungan ang anak. Nang tingnan niya ang laway na naiwan sa kanang braso nito, nakita nila nakakain na noon ang tela ng damit ni Prof. Judy. Dumidikit na sa kanyang balat na lalo pang nagpapasakit sa kanya. Kaya naman matapos pagpahingahin ni Mr. Lucian ng anak ng paulit-ulit, bigla niyang hiniklat ang damit ni Prof. Pero dahil dito, kumalat ang dugo sa katawan ni Prof. Lumaganap sa tubig at agad na nakaating sa pangamoy ni Divina at Lara. Sa gitna ng tubig at kalaliman ng lawa na wala sa sarili si Lara, biglang lumabas ang matatalas ng ipin nito. Pumiwalay ang buntot at kitang-kita na mag-ama kung paano naging isang malaking hayop, at pilit na lumalanggoy,
pahabulin si Judy. Agad na pinotektahan ni Mr. Lucian ang anak. Si Divina naman ay kitang-kita rin parang nasasaktan o may pinipigilan sa sariling katawan bago hinila-palayo ang anak at umiiling sa kanyang mag-ama. Dahil sa nangyari walang nagawa si Mr. Lucian, kundi lumanggoy sa lawa para makaahon sila sa tubig.